3 tips kung paano yayaman sa Pilipinas. At kung isa kang taong nagbabalak umasenso o yayaman, lahat ng diskarte ay pinasok mo para sa'yo ang video na to. Kaya, let's go! At kung bago ka pa lang dito sa ating video, ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur at mayroon akong mahigit 7 taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliliit na negosyo. Pero bago natin yan umpisahan, gusto ko lang ikwento sa iyo ang aking nakaraan. Simula nang pinanganak talaga ako ay hindi ko masabi kung gaano kahirap ang buhay namin. Hindi naman kami sobrang hirap, pero kung merong pinakamahirap ay nandun kami sa bandang mahirap. Naalala ko pa, nung ako'y nag-aaral pa ng elementarya. Ito ay totoong kwento at sana ay makaka-relate ka. Nung nag-aaral pa ako, ay madalas kapos kami sa pera. Pero hindi naman talaga sa sagad na wala kaming makakain araw-araw. Dahil meron naman kaming lupa na sinasaka ng aking ama. Pero iba kasi pag farmers ka, kasi ang hirap labanan ng kahirapan. Lalo na sa mundong ito, ang farmers ang pinaka mababa ng income sa buong sambayanan. Hindi ko rin maintindihan kung sino pa yung pinakamahirap at pinaka-importanting nagawa sa bayan ay siya pang hindi uusad o hindi aasenso kailanman. Totoo yan, napatunayan ko na yan. Mahigit 30 years na po kaming nagsaka sa lupang nandoon sa probinsya. Ang pinakamasayang araw ko talaga sa probinsya ay yung minsan magkakaulam kami ng dilata. Grabe, ang bangis nun. Ang saya-saya ko niyan sa panahong iyan. Kadalasang ulam talaga namin ay gulay at masaya na ako pag may tuyo sa aming bahay. Bakit? Yung totoo kasi niyan ay hindi ako kumakain ng gulay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi ko rin maintindihan. Minsan ko nang sinubukan at pililit ko naman. Sa katunayan, yung nanay ko, kung nanonood to, sigurado, ito ay kanyang pagtatawanan. Sa mesa namin ay meron siyang hawak na pamalo na pag hindi ko kinain at hindi ko sinubo, sigurado ang hampas nun. Kahit saan, sa binti man, o sa kamayan. Kaya, totoo talaga, sinubukan ko naman at hindi talaga kaya ng aking lalamunan. Lagi akong nasusuka. Kaya ang sabi ko noon, balang araw, makakakain din ako ng masarap na ulam. At yan yung aking pinagsikapan. At ngayon ay hindi naman ako mayaman, pero masasabi kong may pambili na rin ako ng masarap na ulam. At eto na ang tips kung paano ka yayaman sa lupang ating sinilangan. Ang una dyan ay ang pag-aartista. Yes, totoo yan. Ang pag-aartista ay siguradong may pera dyan. Hindi nga lang siya madali dahil marami tayong nangangarap na makarating sa buhay na ganyan. Kahit na ako, noon nangangarap din na balang araw ay mag-aartista. Pero hindi tayo ganun kagaling. Hindi tayo pinalad at hindi naman tayo mukhang artistahin. Artistahin lang pero hindi yung mukha. Biro lang. At pangalawang tips kung paano ka yayaman sa Pilipinas ay ang mag-vlog. Vlogging. Vlogger. Oo, tama yung narinig mo. Vlogger, ang pinaka-madaling gawin mo kung gusto mong aasenso. Bakit ko nasabi? Maraming nagpatunay dyan. Kahit hindi ka gaanong kagwapo o kaganda, pero may talent ka, ngayon, sa panahon na to, pwede kang yayaman o aasenso. Pwede kang sisikat kahit wala pang kwenta yung ginagawa mo. Mag-video ka lang, mag-upload ka lang, gawin mo kung anong gusto mo, gawin mo yung mga hilig mo, gawin mo yung habit mo. Entertaining ba yan? Informative ba yan? Inspirational ba yan? Basta kung ano, gawin mo. Mag-vlog o vlogger ang gusto mo. Kayang-kaya na yan ngayon. Dahil sa panahon ngayon, information age na at internet na ang labanan sa mundo. Hindi siya ganun kadali. Pero, kaya. Pwede. Naalala ko yung favorite ko na vlogger si Wamos.
Yung binansagang pambansang lamok ng Pilipinas, di ba? Ang bangis nun. Ginawa lahat. Kahit tawagin pa siyang lamok, pambansang lamok, dahil sa sobra niyang payat. Pero ngayon, tingnan nyo naman, ikumpara yung buhay nyo sa kanya. Ang layo natin, di ba? Ang dami na niyang sasakyan, mamahaling bagay, at kahit sa artista nakakakolab niya. Di ba? Ganyan kalupit ang impluensya pag kilala ka. Kaya, ano pang hinihintay mo? Mag-vlog ka na. Pangatlong tips na ibibigay ko sa'yo kung gusto mong yayaman sa lupang ating sinilangan at walang iba dyan ay ang magnegosyo ka. Oo, tama. Magnegosyo ka. Marami at totoong may patunay na halos lahat ng negosyante ay yumaman. Yung malalakas lang ang loob. Hindi lahat. Lahat ng malalakas ang loob na kayang suwagin, basagin, banggain lahat ng problema sa negosyo ay siguradong aasenso ka. Totoo, negosyo ang sagot sa kahirapan. Pero hindi to ganun kadali na pag magtayo ka ng negosyo ay sa susunod na 3 buwan, 5 buwan, 6 na buwan ay yayaman ka, aasenso ka. Hindi ganun ang negosyo. Hindi ganyan kadali. Marami kang luhang pagdaanan, marami kang iyak, marami kang sakripisyo bago ka aasenso. Pero ang sikreto dyan, huwag kang titigil. Uulitin ko, huwag kang susuko. Laban kung laban, tuloy-tuloy lang ito. Ganyan ang labanan sa negosyo. At ang magwawagi ay yung hindi umaayaw. Bakit ko to sinasabi sa iyo? Kasi naniniwala ako na dati isa rin akong katulad mo. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Kahirapan, kapos, kakulangan. Ang kalaban kasi natin dito ay ang pag-uugali natin na madali tayong sumuko. Kaya kung ikaw may negosyo, nagbabalak kang magnegosyo, tuloy-tuloy lang. Huwag kang susuko. Sama-sama tayo, ikaw at ako. Labanan natin ang kahirapan sa mundong ito. Ganyan talaga sa buhay. Hindi mo agad makukuha lahat ng gusto mo. Pero, eto ang iyong tandaan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi ako nagsabi niyan. Si Chito ang may sabi niyan. At kung ang video nito ay yung nagustuhan at makabuluhan, mag-heart ka naman at i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan para meron din silang bagong natututunan. At huwag mong kalilimutan, ako si Jeff Cinco ang nagsasabing kumbati, permi, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo, tuloy-tuloy lang, let's go!